Lumakas at bumilis ang bagyong Dodong na inaasahang magla-landfall sa Santa Ana, Cagayan mamayang hapon o gabi. Nakataas na po ang signal number 4 sa northeastern Cagayan, Batanes, Babuyan at Calayan Islands. Sa katabing lalawigan ng Isabela, naramdaman na ang bagsik ni Dodong. Mula sa Kawayan, Isabela, may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Maris, June, sa mga sandaling ito ay nakakaranas na tayo ng panakanakang pag-ulan na may kasamang malakas na bayo ng hangin. Medyo malayo na ito sa sitwasyon natin kahapon kung kailan napakainit ng sikat ng araw. Madaling araw na magsimulang umulan dito sa Isabela. Pero ang sungit ng panahon, naramdaman lang mag-aalas 8 na ng umaga. Pabugso-bugso ang ulan na may kasamang malalakas na hangin. Ang ilog nito sa may Yeban Sur, Benito Soliven, di na matawiran ng mga bangka. Okay, ito yung tinatawag nilang Pinakanawan River, no? Yung mga taga-baryong ito, para makatawid doon sa kabilang baryo, sumasakay ng bangka. Okay, patawid. Pero dahil sa sama ng panahon ngayon, walang bangkang gustong bumiyahe, kaya yung mga nag-aabang dito na masasakyan, medyo na stranded. Pag pag hindi na po tumigil talaga, babalik na lang po kami sa bayan para safe tayo. Doon na muna magpapalipas. Kung baga nagbabaka sakali lang kayo ngayon. Opo. Buti na lang kahapon pa lang, nagsagawa na ng preemptive evacuation sa mga lugar na pinangangambahang lubos na maapektuhan ng bagyo, tulad ng Dinapige, Maconacon, Benito Soliven, Divilacan at Palanan. Ang pinakahuling na ilikas kanina ay ang mga dayong magsasaka sa may Benito Soliven. Mas mabuti dito, parang wala nang delikado. Ayon sa pamunuan ng lalawigan, may sapat naman daw na makakain ang mga inilikas. Aabot sa 1,230 na individual o 352 na pamilya ang inilikas sa lalawigan ng Isabela, bunsod ng bagyong Dodong. Sa mga sandaling ito, base doon sa nakuha natin pinakahuling impormasyon na Marisa, lumalabas na wala pa namang napapaulat na casualty sa buong lalawigan ng Isabela. Good news yan. Pero ayon sa pamunuan ng lalawigan, wag daw magpapakampante ang mga residente, mga taong bayan, dahil hindi pa rin tapos ang bagyo dito sa probinsya. Maris? Oscar, si June ito, kahapon nga nabanggit mo na hindi naman ganyang kasama yung lagay ng panahon. Anong oras naramdaman niyang ganyang klaseng paglakas ng hangin, Oscar? Diyan dito naramdaman natin itong umpisa ng pag-ulan, mga bandang pasado alas 2 na madaling araw. Tuloy-tuloy yan, maya't-maya may pag-ulan. Pero yung sama o sungit na panahon na sinasabi ay bandang kanina mga alas 8 na ng umaga. Yan ay may unti-unting lumakas yung ulan at ito na nga, hanggang sa mga sandaling ito ay nakakaranas tayo ng malakas na bayo ng hangin. June? At ang lokal na pamahalaan, Oscar, handang-handa naman na. Yes, June, ilang araw na nakalipas nang magsagawa sila ng deployment sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Isabela na apektado ng bagyo. So meron naka-deploy doon ng mga rescuer, pati yung mga supply ng pagkain ay meron na rin doon kung kakailanganin ng mga masastranded doon sa mga lalawigang apektado ng bagyong Dodong. June? Mula rito sa studio, Oscar, dinig na dinig namin yung ugong ng hangin dyan. Mag-ingat kayo. Maraming salamat, Oscar Oida.